Mga kwentong pambata. Ang kwento ng duwende. Noong unang panahon, sa mayamang kaharian ng Paradonia, nakatira si Haring Marcos. Nakilala naman sa pagiging mahilig nito sa mansanas. Buong araw, tanging mansanas lang ang kinakain ng hari at wala siyang hinahatian kahit ang anak niya si Prinsesa Alma. Mahal kita, anak ko, pero mas lamang pa din ang pagmamahal ko sa mansanas kaysa kahit ano. Hindi po yan patas, Ama. Gusto ko lang naman makatikim kahit isang kagat lang naman. Anak ko, kahit gusto kitang bigyan, hindi pwede. At alam mo naman kung bakit. Meron akong... Opo, Ama. Alam ko, inutusan niyo ang ermitanyo na lagyan ng sumpa ang mga puno ng mansanas sa hardin at hihilain ng dragon sa kailaliman ng lupa ang sino mang kumain ng bunga ng puno. Opo, narinig ko na po yan ilang beses na. Mabuti naman. Pero, Ama... Sige na, Iha. Kakain na muna ako. Kahit anong mangyari, gagawin ko ang lahat para makatikim ng mansanas sa araw na to. Pagsapit ng hapon, habang nagpapahinga ang hari, inilabas ng prinsesa ang kanyang laruan at itinayo sa hardin malapit kung saan nakatayo ang mga gwardya. Matapos niyang ibaba ang laruan, nagtago siya sa damuhan at nagsimula itong pumalakpak at gumalaw papalapit sa gwardya. Ngunit hindi man lang gumalaw ang gwardya na dahilan para ikagulat ng prinsesa. Tumigil ang laruan sa harapan ng isang tao. Pagtingin niya, nakita niya ang isang lalaking nakadamit prinsipe at may suot itong korona sa ulo. Napagtanto niya na siya pala si Prinsipe Mighty, na nais alukin ang kanyang kamay sa kasal. Kaya't nagmadaling bumalik ang prinsesa sa palasyo. Nung araw ding yun, habang nag-uusap si Haring Marcos at Prinsipe Mighty sa loob ng palasyo, hinatid na mga katulong sa kanila si Prinsesa Alma. Oh, Iha, nandito na pala ang anak kong si Alma. Anak, ito pala si Prinsipe Mighty sa kaharian ng Ristan. Kamusta ka naman, mahal na prinsesa? Ayos lang naman ako. Salamat sa pagtatanong. Mukhang magkakasundo kayong dalawa kaagad ah. Bueno, bakit hindi mo samahan si Prinsipe Mighty at ilibot sa buong kaharian? Walang problema, Ama. Pagkalabas ng prinsesa at ng prinsipe sa palasyo, dumiretso sila sa may hardin at doon nagtanong si Prinsesa Alma. Bakit ka pala tinatawag ni Prinsipe Mighty? Kasi ako ang pinakamagiting na prinsipe sa buong mundo. Nakapagpakulong na ako ng dragon. Napaluhod na ang mga leon sa harapan ko. At natalo ang maraming oso. At ako ang pinakamagaling dito. Grabe, ang taas naman ang tingin ng lalaking ito sa sarili niya. Totoo ba? Kung ganun, ako na yata ang pinakamaswerteng prinsesang nakausap mo ngayon. At dahil sa katapangan mo, at pumunta ka dito para hingin pa ang kamay ko, may nais sana akong ipagawa sa'yo bago ako pumayag na magpakasal. Sige, sabihin mo. Nakita mo ba ang mga puno ng mansanas sa paligid mo? Oo naman. Gusto ko sanang makakain ng bunga ng puno ng mansanas dito sa hardin. Pwede mo ba akong ipitas kahit isa? Sige na, pakiusap. Yun lang ba? Sige, kukuhanan kita ng bunga nito. Halika! Habang naglalakad papalapit ang prinsipe at prinsesa malapit sa gwardya, pinatigil sila ni Nexus. Mahal na prinsesa, ipinagbabawal na puntahan ang lugar na ito ayon sa utos ng hari. Ang lakas ng loob mo! Pagkatapos nun, inalis ni Nexus ang helmet niya at tinitigan si Prinsipe Mighty. Nagulat si Prinsesa Alma nang makita kung gaano kakisig ang lalaki. Aba naman, ito na siguro ang matatawag kong matapang na lalaki. Sumusunod lang po ako sa utos ng hari, Ginoo. Ikaw, naalipin! Pagbabayaran mo ito ng...
Biglang pinatigil sila ni Prinsesa Alma. Prinsipe Mighty, hayaan mo na. Sa tingin ko, hindi na matutupad ang kahilingan ko na makatikim ng mansanas. Dahil sa sinabing yun ng prinsesa, naawa si Nexus na wala namang kaalam-alam na gawa-gawa lang niya to. Mahal na prinsesa, huwag niyo pong sabihin yan. Ayoko pong magalit sa akin ng hari. Pero, hindi niya naman malalaman. Hayaan mo nang pumitas si Prinsipe Mighty para sa akin at aalis na din kami pagkatapos nun. Nag-isip muna siya, ngunit napapayag din nila sa huli si Nexus. O sige, isang mansanas lang. Napakabait naman niya. Pagkagilid ni Nexus, agad na pumitas si Prinsipe Mighty sa pinakamababang sanga na mayroong bunga. Pagkabigay sa kanya ng mansanas, kinagat naman ito agad ni Prinsesa Alma. Ito na yata ang pinakamasarap na mansanas na natikman ko! Biglang may lumitaw na dragon sa ilalim ng lupa. Hinawakan niya ang prinsesa at hinila ito pababa. Nanginginig si Prinsipe Mighty sa takot habang naiwang gulat naman si Nexus. Sa sobrang bilis ng pangyayari, wala ni isa sa kanila ang nakagalaw. Mabilis na pumunta ang hari sa hardin matapos niyang marinig ang tunog ng dragon. Anak! Nasaan si Alma? Nasaan ang anak ko? Ipinaliwanag ni Prinsipe Mighty ang lahat sa hari. Nagalit na galit ngayon kay Nexus. O ikaw, bakit mo siya hinayaang kainin ng mansanas na yon? Patawarin niyo po ako, mahal na hari. Pero mukha po kasing malungkot ang prinsesa at nais niya lang po ng isang kagat ng mansanas mula sa puno. Naaawa po ako sa kanya. Mali ang ginawa mo. Hindi mo ba alam kung gaano kahirap humindi sa paghingi niya sa akin? Sinumpa ang hardin na ito. Ano pong ibig niyong sabihin? Isinumpa ako ng ermitanyo na nasa gubat noong panahon na nangangaso pa ako taon ng nakakaraan. Aksidente kong natapakan ng plato ng mansanas niya at isinumpa niya akong kakain ako ng mansanas sa buong buhay ko. Kung hindi, magdudusa ang mga tao sa buong kaharian at walang ititirang buhay ang dragon. At kung may iba pang kumain ng mansanas dito sa hardin, maliban sa akin, kukunin ito ng dragon. Kaya pinagbabawal dito. Pinagsisihan ni Nexus ang naging desisyon niya na pakainin ng prinsesa ng mansanas. May paraan pa po ba para mabalik siya o kaya naman mabali ang sumpa ng matanda? Hindi mawawala ang mahika o sumpa kung hindi ang matanda mismo ang magtanggal nito. At hindi na rin ako pwedeng tumapak sa gubat niya. Dahil siguradong magiging abo ang buong kaharian. Mahal na hari, pakiusap, bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Pupunta po ako sa gubat at ililigtas ko ang prinsesa. O sige, pero isama mo na din si Prinsipe Mighty. Isa siyang matapang na lalaki. Kasi sa totoo lang... Sige po, hindi ko po din maisip ang sarili ko na pumunta doon mag-isa. Sumakay na sila sa kanilang mga kabayo at naglakbay ng walang kasamang sundalo upang hindi magalit ang ermitanyo. Ilang araw silang naglakbay hanggang sa marating nila sa wakas ang lugar kung nasa ng ermitanyo. Maingat silang bumaba sa kanilang kabayo. At tahimik din silang naglakad para hindi mapansin ng ermitanyo. Samantala nakaupo naman ang ermitanyo sa labas habang nagninilay ito ng malalim. Maingat na nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa papasok sa kuweba. Sa loob ng kuweba, sobrang dilim naman doon na mata na lang ang makikita nila. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa lugar kung saan may naaninag silang liwanag. Pagkadating nila sa liwanag,
nakita nila ang buntot ng dragon na nakapulupot sa natutulog na si Prinsesa Alma. Ayun siya! Katabi ng dragon ng prinsesa! Ngunit huli na ang lahat. Minulot ng dragon ang mata niya at nang makita niya ang dalawang lalaking nasa harapan niya, umatungal ito ng malakas. Tara na! Tumakbo na tayo at baka saktan pa niya ang prinsesa! Tumakbo ang dalawa sa bilis na makakaya nila. Nakaalis sila agad ng kuweba at tumakbo sila palayo. Nang makalayo na sila, nagpahinga naman sila sa ilalim ng puno. Sa pagod ng dalawa, kinuha naman ni Prinsipe Mighty ang tinapay mula sa bulsa niya. Huwag mo akong pansinin. Nagugutom lang ako at dapat kumain ka na din muna. Ilang araw na tayong hindi kumakain eh. Napaoo na lang sa gutom si Nexus at ibinigay naman ni Prinsipe Mighty ang kalahati ng tinapay niya. Kukunin na sana niya ang pagkain nang biglang may duwendeng bumaba sa harapan. Ah! At sino ka naman? Huwag kayong matakot. Isa lamang akong duwende. Ako nga po pala si Elpanzo at nagugutom na nga po ako eh. Ginoo, pwede po ba akong makahingi ng tinapay? Ibinigay ni Nexus ang piraso ng tinapay niya. Ngunit nilaglag lang ito ni Elfanzo. Ay naku po, pasensya na. Ginoo, pwede po bang pakipulot at ibigay niyo ulit sa akin? Bakit hindi ikaw mismo ang pumulot? Pag hindi mo kayang pahalagahan, kahit ang maliit na tinapay na yan, hindi ka nararapat bigyan ng pagkain para sa ikabubuhay mo. Pagkasabi niya noon, naging isang makisig na lalaki ang duwende. Nagulat naman si Nexus at si Prinsipe Mighty. Nako, maraming salamat magiting na sundalo. Ako si Panso at pamangkin ako ng ermitanyo. Taon na nakakalipas. Mainitin ang ulo ng tiyuhin ko. Hindi niya na rin mapigilan ang sarili niya pag galit na siya. Sinumpa niya kaming mag-asawa. At ginawa niya ako isang duwende at nakasawa ko naman na isang dragon. Pero kinalaunan, nung umalma na siya, naisip niyang ibigay sa amin ang pinakamatamis na mansanas sa buong mundo. Pero nung dumating ang hari sa gubat, tinapakan niya ang mga mansanas at tinurog ang mga ito. Wala na natira sa amin. Ang hari namin siguro ang tinutukoy mo. Pero sabihin mo, paano naputol ang sumpa? Ganito kasi yun. Tumingin siya sa maiwaga niyang bola at sinabing, darating ang araw na may isang magiting na sundalo na tatanggi sa hiling ng duwende at tuluyang mapuputol ang sumpa at manunumbalik na ulit ako sa pagiging tao. Pero, Pero ano? Pero para maalis mo ang sumpa sa asawa ko, kailangan mo isakripisyo ang sarili mo sa kanya habang nasanyo siyang dragon. At ikinalulungkot ko na yun na lang ang tanging paraan para mapalaya ang prinsesa. Handa ako! Kahit ano gagawin ko para sa hari! Pumasok si Nexus sa loob ng kuweba. Nagising ang dragon dahil narinig nito ang hakbang niya. Umatungal ulit ito ng malakas. Lumakad palapit si Nexus sa dragon. Kasabay nun ang unti-unting pagmulat ng mata ni Prinsesa Alma. Hindi napansin ni Nexus ang pagising ng prinsesa dahil nakatuon siya sa dragon. Huwag ka mag-alala. Andito ako para isakripisyo ang sarili ko para makabalik ka na sa dati mong anyo at si Prinsesa Alma pabalik na sa kanyang kaharian. Pagkasabi niya nun, iniyuko niya ang kanyang ulo at isang maliwanag na ilaw ang lumabas. Inangat ni Nexus ang ulo niya pero nakita niya na wala na ang dragon at sa harap niya nakatayo ang isang magandang babaeng katabi ni Prinsesa Alma. Mahal na prinsesa, mabuti naman at walang masamang nangyari sa'yo. Tumakbo si Prinsesa Alma papunta kay Nexus at niyakap niya ito. Oh, Nexus! Mahal na mahal kita! Kasunod nun ang pagdating ng prinsipe, ni Alfonso at ng ermitanyo sa loob ng kuweba dahil nakita nila na wala na ang dragon. Niyakap ng mahigpit ni Falina si Fanzo na kanyang asawa. Samantala na pagtanto ni Prinsipe Mighty na mahal ni Prinsesa Alma si Nexus at hindi siya.
Ngunit nakangiti pa din siya dahil tanggap niya naman ito. Wala namang problema. Dahil alam ko na wala akong ginawa para makuha ang pag-ibig niya. Mas nararapat siya para sa prinsesa. Binasbasan silang lahat ng ermitanyo. At nagpaalam na si Prinsipe Mighty kay Prinsesa Alma at Nexus. Kayong dalawa ang tinuturing kong mabuting kaibigan. Hanggang sa muling pagkikita. Pagkatapos nun, umalis na siya. Bumalik si Nexus at Prinsesa Alma sa palasyo. Labis namang ikinatuwa ito ng hari. Nagbigay siya ng anunsyo at agad na ikinasal si Prinsesa Alma at Nexus. Wala na ring sumpa ang mga puno ng mansanas kaya't binuksan ito para sa mga mamamayan. Samantala, kumuha naman ng mangga si Haring Marcus at masayang kinain ito.